Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Amen. Praise the Lord dahil narito naman po tayo. Sama-sama mananalangin ngayong gabi. Excited na po ba ang lahat? Amen. Ayan, we should all be excited all the time. Let's always set our hearts, 'di ba? Na looking forward sa ating pananalangin. Praise God. Sige, bago po tayo manalangin, I just want to share this verse to you. Sabi sa Psalms, chapter 30, verses 10 to 11, Hear, O Lord, and be gracious to me. O Lord, be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have loved my sackcloth and girded me with gladness. So, praise God sa kanyang salita. Indeed, God is our helper. Ayan, anumang sorrow natin, He will turn it into gladness. So, praise God. Let us all pray. Dakilang Diyos na amang mahabagin sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na ngayon ay sama-sama kaming mananalangin muli. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming kaawaan. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang manguna sa aming panalanginan. We cast out wandering minds, Panginoon. We ask, Lord, that you help us ngayong gabi. We pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang aming mapapapurihan sa bawat sasabihin namin, bawat iisipin namin, Panginoon, at bawat gagawin namin, ikaw lamang, Panginoon, ang mapapapurihan. Inaalay po namin sa inyo ang gabing ito. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sa gabing ito, hindi rin natin palalagpasin yung mga answered prayers na ite-testify ng ating mga kapatid. No? Yung mga kamangha-manghang pangyayari na gustong ipagpasalamat at ibigay papuri sa ating Panginoon ng ating mga kapatid. So, unang-una na po, no, si Sis Jera. Sige po. Welcome po natin. Ating balikbayan. Ay, nung Sunday po, nandito pa siya. Ayan. Hello po, good evening po. Ayan. Mag-start po ako sa pasasalamat po sa ating Panginoon dahil nandito po ulit ako kasama niyo po na magpupuri, magpapasalamat po sa Diyos. Ayan. Mag-start po ako sa background story. Baka po medyo mahaba-haba to. Handa po ba kayo, charot? Ayan po. Di ba po, alam nyo naman po na umalis po ako dito para magpa-opera po sana sa Bicol. Ngayon, ang nangyari po is na-postpone po yung operation due to unforeseen circumstances po dun sa hospital po. Nagkaroon po sila ng pagkukulang po sa mga doctors, nawalan po sila ng mga doctors. That's why po yung only doctor lang po na available doon is yung doctor ko. Which is siya lang po yung uma-attend sa mga operations talaga doon sa hospital. That's why hindi po niya na-attend yung mga non-urgent po na mga case. Like yung sa akin po na hindi pa daw po ganun ka-urgent. Ayun po. Ngayon po, ang ginawa ko po ay nag-resign po ako from my work. Naglakas loob po ako mag-resign from my work kasi nga po, di ba po yung situation ko din po dun sa company po namin is hindi na din po talaga maganda. During my leave po, I was natanggalan po ako ng access for some systems na hindi talaga parang, bakit bigla na lang ako nawala? So sabi ko parang hindi na talaga siya feasible na bumalik ako dun sa company. Kasi wala nga ako, tapos ganun na yung nangyari. Tapos yun, so nag-resign po ako and I continued praying po dun sa operation ko. Sabi ko, Lord, kaya mo lang ba ako pina-resign dahil siguro pinaparesign lang ako ng Diyos kaya ako ganyan, parang ganun yung thinking ko. Sabi ko, pag ako na schedule for operation ngayon, talagang pinaparesign lang ako ng Lord. Pinapatanggal lang ako dun sa
sa work environment ko po na yon. Tapos ang nangyari po, wala, bigo pa rin mapa-reschedule yung operation ko. Tapos ayun po, I come to decision na bumalik na po dito para maghanap po ng work. Syempre po, hindi po madali sa akin yung decision na yun kasi syempre, yung anxiety po na meron po yung cyst na anytime pumutok siya, mag-twist siya. Nandun po talaga. Tapos yung case po na pag na-prolong pa po, pwede pong lumaki pa. So, yung status po kasi ng ovary ko is, yung last time po na nagpa-ultrasound po ako, wala na daw pong nakikitang normal ovarian tissue. Kaya parang nag-declare na yung doctor ko dyan na tatanggalin daw po yung ovary. So sabi ko, kailangan ko na talaga maoperahan. Kaso, di ba po, hindi nga ako naoperahan. Kaya parang sabi ko, Lord, paano naman yun? Paano yun na yung ovary ko? Ang bata-bata ko pa, mawawala na agad ako ng organ. Tapos, sabay nga po na wala akong work. Tapos eto po, bago pa ako umalis, yung ate ko, naoperahan po siya. Doon din po, sa ovary din po. Kasi nagkaroon siya ng ectopic pregnancy. Tapos kinailangan po tanggalin yung ovary na. Sabi ko, Lord, masyado mo naman akong pinapatatag na ito. Kasi, ayun, na-operahan po siya. Ayan, sabi ko, siguro parang binibigyan lang ako ng ng parang hindsight ni Lord na ito yung pwedeng mangyari at least pag kung ang nangyari po nga po ako natuloy, alam ko na po yung gagawin ko, ano na po yung procedure, ganyan. Nagkaroon po ako ng idea. Tapos, ayan po, meron po kasi mga tao din na nagsasabi na, what if dito ka na lang? Pero hindi po kasi nila naiintindihan kung bakit hindi po ako dito nagpupumilit na magpa-schedule po dito. So, ayun po. Pero ang pasasalamat ko po sa Lord kasi madami po akong worry kasi wala akong work, tapos yung lumalaking cyst. Ayan. Talagang ayan po. Tapos talagang constant po yung worry ko. Sabi ko, ano nang mangyayari sa akin? Inano ko nga kay Ninang. Sabi ko habang naghihintay ako, sabi ko bago ako bago pa ako mag-apply ng work, sabi ko, paano ako? So kailangan mo muna ngayon makakuha ng work. Pag nakakuha ka ng work, kailangan mo ma-regular. Para pag na-regular ka na, pwede ka na ulit ma-operahan. Sabi ko, ganun na po yung umaano ko. Sabi ni Ninang, isa-isa lang daw yung isipin ko. Ayan po. Tapos, eto po, recently lang po, kaya po din ako bumalik kasi may tumawag po sa akin for final interview. Sadly po, hindi po ako doon nakapasa. Pero meron po siyang kasabay akong kasabay, on the same week, na-interview din po ako sa isang company. Sabi ko, Lord, kahit ano po dito sa dalawang to, kasi maganda naman po parehas yung company at maganda yung benefits. So, ayun na lang po. Tapos, kinakabahan pa po ako kasi yung una ko pong company, yung isa po, same lang po sila sa Alabang eh. Tapos, sabi niya, bibigyan kita until Friday, last Friday, kung ano yung decision. Pero I was shortlisted na po. So wait ako ng Friday, wala pa. Sakto po Friday na interview ako dun nga po sa isang company pa. Sabi niya, on Monday. Nag-wait po ako, Monday wala pa rin. Tapos this week po, nag-wait pa rin ako. Wednesday, bigla pong nag-follow up po ako. Baka po may decision na dun sa unang company. Sabi niya, wala pa daw po. Tapos, dun sa isang company, hindi pa po ako actually nagtatanong. Siya na po yung unang nag-reach out sa akin. Si second company po, nagsabi na siya agad na shortlisted din po ako. So, talagang kahit alin dun sa dalawa, okay na. Tapos, yun nga po, yung sa second company, sabi niya, hindi pa ako nagtatanong sa kanya. Siya na yung nagtatanong sa akin. Sabi niya, Jara, what time are you available today? Sabi ko, anytime naman po, ganyan. Tapos, Thursday, kahapon po,
respond na si first company na I was not selected daw po for the position, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, okay, sige po, thank you Lord. Kahit na ano hindi ako natanggap, meron pa namang isa. Pero sabi ko, nagwo-worry na ako kasi sabi ko, wala na akong ibang backup, ito na lang. Kaya sabi, ayan. Tapos ngayon po, kinausap na ako ng second company. Ngayon po naman, sinabihan niya ako na ngayon daw ako makaka-receive ng final decision. Tapos gladly po, ngayon po, natanggap na po ako. At sinabihan niya na po ako nung mga requirements ko. And thank you Lord po talaga kasi alam niyo po ba, bago ko pa po yun ma-receive, since nga po nagwo-worry pa ako. Sabi ko, wala na akong backup. Sabi ko, sige, mag-a-apply pa ako sa iba. Kasi sabi ko, parang mahirap mawala ng backup plan. Tapos, nagtatry ako mag-apply. Talaga po ang Lord, hindi niya ako pinapa-apply sa iba. Kasi yung Indeed ko po, hindi ko po talaga siya ma-access. Talagang kahit sa data po, mabagal. Sa Wi-Fi po, hindi talaga. Sabi ko ngayong araw, tatambay po ako kay Naninang para mag-apply. Kasi kung hindi naman po ako matangkad kay second company, at least nag-a-apply pa rin ako. May ginagawa pa rin akong action dun sa pinag-pray ko. Tapos kanina, bago pa po ako pumunta kay Naninang, tumawag na po yung second company. Sabi niya, Jera, you're hired. Ikaw ngayon napili. Kasi dalawa na lang po pinagpipilan. Ako na lang po. Tapos nakakatuwa pa po kasi dito po kay second company, tinanong niya ako kung magkano daw po yung asking salary ko. Beyond po yun dun sa budget ng company. Parang talagang much higher pa po dun sa budget nila. Sabi ko, baka po possible na ganito pong amount. Sabi niya, let's see kung mai-stretch pa daw po. Tapos nung tumawag po siya kanina, ayun po, thank you Lord po kasi yung expected salary ko po yung binigay. Nasagot po yung mga wino-worry ko, tapos nakalagay po dun sa offer na ayun nga po. Meron po kasi mga company na talagang strict dun sa pagbibigay ng probationary period. Talagang strict po sila na 6 months dapat matapos mo bago ma-regular. Nakalagay po dun sa offer ko, pwede daw po ma-lessen. Kaya gagalingan ko po talaga para po ma-regular po ako kasi nakakatuwa po dun sa company kasi yung mga pinagpipray ko po dati na benefits nandun po. Tapos, nakakatuwa po kasi maliban po dun, Monday to Friday lang po, weekends off po talaga din ako. Tapos, isang biyahe na lang din po ako compare po dun sa Kaya nakakatuwa po talaga. Pumunta ako kanina talaga kay Naninang. Sabi ko na, may trabaho na ako. Ayun po, thank you po sa Lord. Kasi kahit na po marami po talagang, hindi naman po maiwasan na madaming worry, pero hindi kasi po natin alam yung ginagawa po niya sa buhay natin. Na, eto, complain ka ng complain, nag-worry ka, pero yung Lord gumagawa sa buhay mo, hindi mo lang nakikita, hindi mo lang talaga siya makikita, hindi mo lang maiintindihan, pero mapapasabi ka talaga ng salamat Lord pag binigay niya sa iyo pinagpipray. Salamat po sa Lord. Praise the Lord, no? Tears of joy. And talagang sumasagot ng panalangin ng ating Diyos na buhay. Buhay na buhay po talaga. Yan, no? He has turned Jera's morning into dancing. Praise the Lord. Meron pa po ba na gustong mag-testify sa ating Panginoon? I-save na natin next week. Marami ng encouragement si Jera sa atin ngayong gabi. Kaya we are confident na talagang sasagutin ng Panginoon ang bawat panalangin natin. Amen. So, sige po, tayo ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon sa pagbibigay sa Kanya ng awit. Amen. Ayan. Tunay nga po na talagang napakabuti ng ating Diyos, no? Despite na sa ilang araw na bagyo, at talaga namang hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Talaga nang we're here, safe. Unlike sa ibang lugar na talaga namang sabi nila ay daig
pa ang Ondoy sa nangyari. We are very thankful to our God talaga na tayo ay pinoprotektahan niya. Sige po, samahan niyo po akong umawit at tayo po ay magpasalamat. Tunay nga po, Panginoon, ang kapayapaan at kaligayahan ay nasa iyo lamang, Panginoon.
niyo po kami pinababayaan, Panginoon. Thank you, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong magmamahal sa amin, Panginoon. Tunay nga po kayo ang aming Diyos, Panginoon, na hindi nagkukulang sa amin, Panginoon. Kayo po ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po lamang namin ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa tamis na pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Yan. Good evening po. Good evening po sa inyong lahat. Ah, oh, ba- kasi minsan lang akong tumayo dito. Kasi sabi ni Sister Cheryl, sino sa inyo ang matapang? Hindi ako matapang. Kaya hindi ako pupunta dito para magpasalamat. Pero sasamantalahin ko na. Ayan. Nung last Sunday na tuwa ako kay Pastor, sabi ni Pastor sa akin, buti pa si Miriam, malakas. Hindi mo lang alam, Pastor. Marami akong existing na mga karamdaman. Meron akong diabetic ako, may high blood ako, may fatty liver ako, may gallstone ako. Lahat na ata no? Pero sa biyaya ng Panginoon, lahat ng maintenance ko libre. Dahil sa Makati pa rin ako bumoboto. Ayan. So wala akong ginagasto sa mga gamot. Pero prayer ko lang mabawasan yung mga gamot na yon. Kaya pag minsan nanonood ako sa YouTube kay Dr. Atoy, ayan, di ba? Marami siya mga advices na mga ganda. Tapos meron pa akong napakinggan na maganda raw sa condition ko yung yung mga vegetables. Tama-tama yung mga yon ay meron ako lahat. Una, malunggay. Tapos saluyot. Dahon ng sili. Talbos. Meron pa basta lahat ng yon, dahon ng ampalaya. Grabe. Pait no pag inano. Yan, iba pa yung okra. So yung 5 yon, sobrang mapapait sila pag pinagsama-sama. Ang sabi, para daw hindi masakit sa lalamunan, lagyan ng saging. So pag biniblender, lalagyan ng saging. Kaya matamis siya. Tapos, ang dami kong okra ng mga bunga. Yan, ginagayat-gayat ko. Tapos, magdamag na binababad, yung sabaw noon, no? Di ba malapot, no? Yun, iniinom ko. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil everyday may bunga ang okra. Ayan, di ba? Napakabuti ng Panginoon. So, nung last 2 weeks ago, nagpa-blood chem ako. Wala palang result kasi ang daming mga aberya, may bagyo, kung ano-ano. So, hindi ko pa nakukuha. Tapos sa August 27, naka-schedule ako para sa ultrasound. Kasi yung gallbladder ko, nakita yon bago pa mag-pandemic. Sabi sa akin sa Makati Med, magpa-opera na raw ako. Parang natatakot ako kasi first time ko yun magpapa-opera. So, dinilay ko hanggang sa nag-pandemic. Ayan. Nabutan ng pandemic, hindi natuloy. Kaya ngayon sa August 27, magpapa-ultrasound ako para malaman ko ano na nangyari doon sa gallstones ko. Ayan. Kaya sama niyo sa prayer sana. Pwede bang lumiit yun? O talagang tuloy-tuloy na lalaki? No? Pero sa Panginoon ang bahala. Ayan. Dito na po tayo. Ang title po ng aking i-share sa inyo ay The Good Out of Pain.
Ayan. Naniniwala ba kayo na 95% ng sufferings natin ay dahil sa mga kasalanan? Dahil sa kasalanan natin. Yan. Basahin po natin muna ang Romans 3:23. Ayan, sabi diyan ay, for all have sinned and fall short of the glory of God. Next po, yan, Romans 8:21-23, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Okay, next slide po. Teka, hindi yan. Bakit nawala yung ano? May picture dyan. Ayan, yan tayo. Yung apo ko kasi gumawa niyan. Okay. Kanina, sabi ko nga, tinanong ko kayo na kung naniniwala kayo na ang sufferings natin, yung mga pains natin, ay marami dahilan sa kasalanan natin. Tingnan niyo yung landslide. I remember doon sa long time ago na yon na nangyari sa Ormoc, nagkaroon ng landslide na tabunan ng mga kabahayan. Pati mga school na tabunan. Dahil yon sa pagkaroon ng mga illegal loggers, di ba? So pinuputol nila yung mga puno sa kabundukan, pero hindi nila pinapalitan. Kaya ayan na nangyayari, walang sumisipsip sa mga ulan. So yung lupa, dire-diretso sa mga kabayan hanggang natabunan ang karamihan doon. Tapos nakarating ako ng Real Quezon kasi meron akong mga friends din na Christian doon. Nagkaroon din doon ng landslide at ang nangyari, mga lumbers, mga logs galing doon sa bundok, nahulog yon dire-diretso sa kabahayan din at diretso sa karagatan kasi malapit yun sa karagatan eh. Yung karagatan na yun na puno ng mga logs, ng mga lumbers. Galing yun sa mga illegal loggers. So, di ba? Alam nyo ba yung mga tao doon, sinisisi nila hindi yung mga illegal loggers. Ang sinisisi nila ay mga Christians. Kasi daw, bakit daw sila nag-iba ng religion? Yan daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng landslide. Yan. Ayan, bakit tayo may extreme heat? Di ba dahil din sa atin, sa kapabayaan natin, yung ozone layer natin, narami ng butas. Kaya ang init, sobra-sobra na natatanggap natin, di ba? Dahil din doon sa kasalanan natin, yung paggamit natin ng mga spray, ng mga chemicals, kung ano-ano, di ba? Sumunod, flood. Di ba? Bakit nagkakaroon tayo ng flood? Dahil sa kapabayaan din natin. Yung mga basura, dapat na imbis na ilagay sa basurahan, minsan sa kalsada hanggang sa yung mga drainage na babara. Kaya nagkaroon tayo ng flood. Di ba? Basura mo, babalik din sa'yo. Yun ang sinasabi. Sumunod, poverty. Bakit maraming mga mahihirap? Dahil sa, hindi naman siguro lahat, pero pinag-aaral sila, hindi sila nagsipag-aral, nagbubulakbol, di ba? So ang poverty na yan, ay hindi yan pwedeng sabihin natin na, dahil sa government, pinabayaan tayo. Hindi. Dahil sa atin yon, kasalanan pa rin natin yan. So yun yung mga bagay na nagiging sanhi ng kasalanan ng tao. Okay. Bakit may mga katulad ko, bakit ako nagkasakit? Diba? Hindi ko pwede isisi kung kani-kanino dahil sa akin yon. Yung lifestyle ko, yung pagkain ko. Hindi ako maingat sa pagkain before. Kaya ako nagkaroon ng diabetic dahil pag uminom ako ng soft drink, sobra-sobra. Yung Coke, masarap kasi yung Coke, di ba? Ayan. Kahit na prutas, lalo na yung grapes, pag kumain, sobra-sobra, masama yun. So, lifestyle yun eh. Kaya tayo nagkakasakit ng ganyan. Mas malaki kasi yung percentage ng lifestyle kesa sa
hereditary. Di po ba? So ang mga ito ay hinayaan ni God na mangyari sa atin. Mga bagay na ito, no? Kasi gustong ipamalas ni God yung kabutihan niya at pagmamahal niya sa atin. Why? Number one, balik tayo. Ayan. Una, God uses pain to draw people toward God. Sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10. For God sometimes uses sorrow in our lives to help us turn away from sin and seek parang may mali doon and seek eternal life. Parang mali yung seek na yon. We should never regret His sending it. Okay ba? So, kapag daw tayo nagsasuffer ng mga tao, wala siyang ibang unang gagawin kundi lumapit kay God. Diba? Sa time na talagang wala ka na matakbuhan, talagang si God lang. Wala kang ibang lalapitan kundi si God. Ito yung time na hihingi ka rin ng kapatawaran, no? Hingi ka ng tulong sa Diyos. Lalo na sa panahon talagang halimbawa, nagkasakit ka na wala ka na talagang pera, walang tumutulong sa iyo. Kasi, alam nyo ba, yung may bayaw ako na meron siyang kapatid na may sakit. Hirap na hirap siyang hingi ng tulong. Kung kani-kanino siya lumapit kasi matagal na rin nakaratay sa hospital yon. Talagang pero kung kanino siya lumapit, tapos talagang yung kahit na gano'n na nangyayari, yung faith niya kay God hindi mawawala. Talagang ipinagpipray niya yon na tulungan siya na makaraos sila, no, na matulungan niya yung kapatid niya. Kasi even yung mga anak hindi tumulong, yung mga kamag-anak, so siya lang, kaya sobrang stress niya. Pero sa ngayon kasi, kahapon pala namatay na yung taong yon, di ba? Pero ang syempre kalooban ni God na yon. Pero yung pangyayari yun talagang yung ginabayan siya ni God para makaraos sila sa ganong problema. Ganon din ako naalala ko nung yung sobrang dami ko ring problema, bagsak na bagsak ako. Yun yung time na sinuko ko lahat ng kasalanan ko kay God. Kasi naniniwala ako na yung kasalanan na yun, hindrance yun para matanggap ko yung mga blessings. Diba? So, nung isinuko kay God lahat ng mga kasalanan ko, lahat ng vices ko, talagang naging magaan sa akin yung blessing. Talagang hindi ako pinababayaan ni God, sobra-sobra ang blessing niya. Kahit na dumaraan sa pagsubok, nagiging magaan ang mga pagsubok na yon. Kasi alam mo na kasama mo si God. Yan. Tapos, sabi dito sa 2 Corinthians 7, ayan, nabanggit ko na, no? Okay. Yung number 2, God uses pain to sharpen our character. Sabi sa Romans chapter 5, verse 3, we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. Okay. Dapat kasi tayo, di ba, sharpen our character. Ang goal natin kasi maging Christ-like Di ba? Sabi nga, may kasabihan nga no pain, no gain. So, kailangan tayong makaranas ng mga kalungkutan, ng mga sufferings, pero at the end, victorious pa rin si God, no? Pag itinaas natin, pag kumapit tayo sa Kanya, talagang hindi niya tayo pababayaan. Basta tayo din mismo, we should never give up. Patuloy pa rin tayo sa pagtiwala sa Panginoon. At nagkakamali tayo, patuloy pa rin tayo nagkakamali, pero hindi natin dapat i-justify na ay old sin nature natin yon. Na sasabihin ng iba, ay nandito pa kasi tayo sa mundo, kaya nagkakasala pa rin tayo. So hindi natin dapat i-justify yon kasi ang goal natin ay maging Christ-like tayo.
na we should humble ourselves and ask God to change our bad attitude. 'Di ba? Mahirap mabago yung mga natin, yung mga may mga bagay tayo na mahirap baguhin. Maraming Christian ang nag-church every Sunday, pero meron pa rin, nandoon pa rin yung mga pag-uugali na hindi pa rin nababago. Hindi natin mababago yung sarili natin kundi si God. Si God lang ang may kapangyarihan para baguhin tayo. So we should always pray na i-change ang natin, yung bad attitudes natin ni God. Okay. Pangatlo, third one, okay. God uses pain to lovingly discipline His children. Ayan. Okay, bakit tayo dinidisiplina? For our own good, no? Para matutunan natin ang tamang daan. At saka yung discipline is not punishment. Iba yung discipline, no? Iba yung punishment. So yung punishment, ito yung retribution ng ginawa mong mali na in the past, di ba? Pero yung punishment, ito ay may pagmamahal para mai-correct mo yung tao na gusto mo i-correct, especially yung mga kids natin, di ba? Kailangan ma-discipline para maging maayos sila in the future. Huwag natin hayaan, di ba? Biblical naman yun. Sa Bible nga dapat paluin di ba? Spare the rod and spoil the child, di ba? Pero sa tingin ko sa ngayon, hindi na kailangan ng palo, pero kausapin. Alam niyo nung nagtuturo ako ang curriculum namin is School of Tomorrow. Ang discipline namin sa mga bata is detention. Nung una, parang sabi ko, pangit naman ang word na detention. Ikukulong, parang mga preso. Pero ganun biblical kasi yun detention. So yung bata, kapag may kasalanan siya, i-detain siya, i-isolate siya sa mga ibang bata, hindi siya pwedeng makipag-usap sa mga classmates niya, yun yung detention. So ibig sabihin, i-discipline natin yung bata at wag tayong sa mga teachers, no, kung dinidiscipline nila yung mga anak natin. Yan. Tapos, ang number 4 naman, God can accomplish something positive out of the negatives in life. Ayan. Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ayan. Sabi dito, kapag tayo committed kay God, aalisin niya tayo sa bad circumstances. Katulad ng story ni Joseph, di ba? He was sold by his brothers. Tapos, he was falsely accused. He was falsely imprisoned. Di ba? Sobra-sobra ang sufferings din na natanggap niya. Pero, ang nakatutuwa doon ay hindi nag-complain si Joseph. Bagkos patuloy siya nananalangin, patuloy siyang nag-worship kay God. And finally, after many years, ayan, napatunayan na hindi naman siya alam niyo naman yung story noon, di ba? So finally, naging at the end ay naging governor siya. From bad things na nangyari sa kanya, nagkaroon na ng good things, no? Napalitan na ng positive. So nung naging governor siya, yun pala yung daan para maligtas niya. Maligtas niya ang maraming mga Israelites. Maligtas niya yung family sa tagutom, di ba? So yun ang ginamit ni God, no? Yun ang dahilan. Kaya sabi ni Joseph, no? Sa Genesis 50:20, meron ba? Yan, sabing ganon. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is not being done, the saving of many lives. Napakaganda, no? Alam nyo, dun sa
sa Africa, may mga nabasa ako ng mga missionaries, no? Meron doong mga naunang missionaries na pinagpapatay sila. Alam naman natin na maraming cannibals doon sa Africa, no? So maraming mga missionaries ang pinatay na mga lalaki. Tapos yung mga babae, mga asawa nila, nag-ano sila try din na pumunta din sila in spite dun sa nangyari, no? At alam niyo ba na ano nila, na save nila, na maraming naging Christians dahil sa pangyayaring 'yon, di ba? Even yung may missionary ako na binabasa din na talagang ang grabe rin ano niya doon na encounter niya sa Africa. Pero matagal siyang nanirahan doon. At the end, nakapagpatayo siya bago siya mawala sa mundo, nakapagpatayo siya ng mga churches doon sa Africa. So, ibig sabihin, di ba, doon sa mga negative na nangyari, may positive na lalabas. Yeah. So, if you're committed to God, He promises that He can take whatever pain or sufferings you're experiencing and do something good from it. Ayan lang po. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo po sa amin, Father God. In spite dun sa mga marami naming pagsubok na nararanasan, hinaharap, Father God. Nariyan ka, Father God, ginagamit mo ito para kami ay matuto. Father God, nawa Panginoon, ang mga negative na nangyari sa amin, maging harapin namin ito na may matutunan kami sa mga pangyayaring ito, Father God, sa mga bad things na naharap namin, Father God. Nawa ay matuto kami, Father God, kasi yun ang gusto mo mangyari sa amin. Matuto kami, Father God, from mga mistakes namin. Matuto kami, Father God, because you are our God na dinidiscipline kami, Father God, because we are your children, Father God, na kami at talagang mga tinuturing mo mga anak mo, Father God, kaya kami ay nakakaranas ng pagdisiplina sa iyo, Father God. Nawa Panginoon, ang pagdisiplinang ito ay maging ano sa amin, Father God, maging daan para mahubog kami, para maitama namin ang aming mga pagkakamali, Father God. Maraming pong salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy po ng ating panalanginan, no? Ang ating po ngayong strategy, groupings pa rin po, dahil tayo ay walo lang. Let's group into 2 para marami tayo sa grupo. So, I'll count 1, then si Sheila 2. So, 1, 2, no? Sige, 1. 1. So, si Pas po ay 2. Na, si Pas po. So, lahat ng 1, dito tayo. Lahat ng 2, doon. Dito po. Yan.
magandang gabi po muli. Let's close po ang atin pong panalanginan ngayong gabi. Sige po, tayo muna ay mag-closing prayer. Let us all pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Maraming salamat sa katugumpayan ng gawaing ito, Lord. Indeed, Panginoon, na Ikaw ang naging direktor ng aming gawain. Lord, we pray, patuloy, kami po ay iyong proteksyonan sa aming pong pag-uwi sa kanya-kanyang mga tahanan. Dalayan po naman ang iyong pag-iingat at dalayan po namin, Panginoon, ang renewal ng aming kalakasan. At dalayan po namin, Panginoon, sa mga gawain, no God, O Lord, na nakaabang, Panginoon, nakaplan, kagaya ng gawain ng seeds bukas. O God, O Lord, we pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng kalakasan at dalayan po namin, Panginoon, ng inyong pagsama sa kanilang gawain. At ang aming pong Sunday service, patuloy mo kaming ihanda ang puso't isipan namin, Panginoon, ang aming pangangatawan, O God, O Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. We pray, O God, O Lord, that you give us good rest ngayong gabi, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy niyo po kaming samahan. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po.